Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagsali sa workshop sa wika ng Tagalog at sa wika ng Ingles na botante. Ang workshop sa wika ng botante ay naglalayong matulungan ang mga karapat-dapat na mga rehistradong botante na maging pamilyar sa paparating na Nobyembre 4, 2025 pangbuong estadong special na halalan at makapagbigay ng mahalagang impormasyon kung paano, kailan at saan makakaboto ang mga botante sa ilalim ng Batas ng Pagpili ng Botante ng California or Voters' Choice Act. Ito ay isang paraan upang makatiyak na ang lahat na karapat-dapat na botante, anuman ang wika, ay may tamang kaalaman at handang bumoto. Hello, thank you for coming to the Tagalog Voters Language Workshop translated into English. This workshop aims to help eligible and registered voters become familiar with the upcoming November 4th, 2025 statewide special election. It provides important information on how, when, and where voters can vote. It includes voting options under the California Voters' Choice Act. This is to make sure all eligible voters, regardless of the language, are well informed and prepared to vote. Ang workshop na ito ay ginaganap sa Zoom at bukas sa publiko. Nire-record ito habang nagtatanghal. Ito ay ipapahayag sa wika ng botante sa Tagalog at sa Ingles. Maaaring mag-click sa pindutan ng pagtaas ng kamay para magsalita or mag-type ng mga tanong o mga mensahe sa screen ng tanong at sagot habang patuloy ang presentasyon. Sasagutin namin ang iyong mga tanong sa sesyon ng tanong at sagot. Tonight's workshop is being held on Zoom. It is open to the public, presented in Tagalog and English. The workshop will be recorded. You may click the raised hand button if you like to speak, or you can type your messages or questions in the Q&A screen at any time. We will answer your questions later during the Q&A session. Ngayong gabi, ang magtatanghal sa wikang Tagalog ay ang iyong lingkod, si Grace Sullivan, at ang magtatanghal sa wikang Ingles ay si Rachel Lam. Kami po ay mga espesyalista sa halalan ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Tonight, our presenter in Tagalog is Grace Sullivan. I am Rachel Lamb, and I'll be presenting in English. We are election specialists here at the Registrar of Voters Office. Sa pambuong Estado Special sa halalan sa Nobyembre 4, 2025, ano ang nasa balota? Ang balota sa special na halalan na ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, mga kandidato para sa katungkulan ng tagatasa ng County ng Santa Clara na hindi pa nakumpleto o hindi pa tapos na termino. Ayon sa charter ng county, ang County ng Santa Clara ay dapat magsagawa ng special na halalan upang punuin ang inaasahang bakante sa opisina ng tagatasa para sa isang taong natitira sa 4 na taong termino ni Larry Stone na nagretiro noong Hunyo 23. Kung sakaling walang kandidatong makakuha ng higit sa 50% ng boto, ang nangungunang dalawang maglalaban ay maghaharap sa isang runoff sa halalan na itinakda sa Disyembre 30. Pangalawa, ang panukala o Proposition 50 ang mungkahi na muling pagdidistrito sa estado ng California na kakailanganin ng pansamantalang paggamit ng mapa ng bagong distrito ng Kongreso hanggang 2030. At ang pangatlo ay ang panukala A o buwis sa pagbebenta ng county. Ito ay pansamantalang tataas ang buwis sa pagbebenta ng Santa Clara County ng 5/8 ng 1 sentimo. What is on the ballot? The ballot for the November 4th, 2025 statewide special election contains the following. The County of Santa Clara Office of Assessor for the partial or unexpired term. Per county charter,
the county assessor must be elected. This will require a majority win, and if necessary, the runoff special election will be held on December 30th, 2025. And then there's the Proposition 50 for California State Congressional Redistricting, sorry. And then there's also Measure A for county sales tax. Ang huling araw para magparehistro upang makaboto sa halalan na ito ay Oktubre 20, 2025. Maaring magparehistro online sa www.vote.ca.gov. Isa panahon ang iyong pagpaparehistro kung may pagbabago sa iyong inihain na rehistrasyon ng botante. Kung nagbago ang iyong pangalan o nais mong palitan ang iyong partidong pampolitika, kailangan mong muling magparehistro para bumoto. Huling araw para humiling ng pamalit na balota na ipadala sa iyo ay Oktubre 28, 2025. The last day to register to vote in this election is October 20th, 2025. You can register online at www.vote.ca.gov. You can update your registration. And if you want to change your name or political party, you will need to re-register to vote. The last day to have a replacement ballot mailed to you is October 28, 2025. Saan at paano makakahanap ng impormasyon tungkol sa Nobyembre 4, 2025 pangbuong estado special na halalan? Bumisita sa website ng tagapagrehistro ng botante ng Santa Clara sa sccvote.org. I-click ang tab na Elections. Pagka-click ng Elections tab na may drop-down menu, piliin at i-click ang Nobyembre 4, 2025 na pambuong estadong special na halalan at dadalhin ka sa webpage na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Nobyembre 4, 2025 sa pambuong estadong special na halalan. Where and how to find information on the November 4th, 2025 statewide special election? Please visit the Registrar of Voters website at sccvote.org. Click on the Elections tab, and in the drop-down menu, select November 4th, 2025 statewide special election. It will take you to a web page that has the information about the upcoming statewide special election. Sa kalawang bahagi ng slide ay yung webpage na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Nobyembre 4, 2025. Pangbuong estadong special na halalan na sa wikang Ingles. Ang impormasyon na ito ay nakasalin sa 8 wika. I-click ang tab na Tagalog para makakuha ng impormasyon sa halalan na nakasalin sa wikang Tagalog tulad ng nasa kanang bahagi ng slide. This is the web page that has the information in English about the statewide special election on November 4th. This has been translated into 8 other languages. If you want this information in Tagalog, just click on the Tagalog tab and you will be directed to the web page that contains the election information in Tagalog, as shown on the right side on this slide. Kung nais mo naman makahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga popular na serbisyo tulad ng paano magparehistro upang makaboto o hanapin ang mga sentro ng pagboto at iba pang serbisyo na ibinibigay ng opisina ng mga tagapagrehistro ng mga botante, punta ka sa homepage ng tagapagrehistro ng mga botante, mag-scroll pababa at mahahanap ang mga popular na serbisyo sa wikang Ingles. I-click ang tab na Tagalog para makakuha ng impormasyon sa mga popular na serbisyo sa wikang Tagalog tulad ng pinapakita sa kanang bahagi ng slide. If you want to find information about popular services such as
how to register to vote, or find voting centers and other services provided by our office, simply return to the Registrar of Voters homepage. Scroll down and you will find popular services. If you want information translated into Tagalog, just click on the Tagalog tab and you will be taken to the webpage of popular services translated into Tagalog. Alam niyo ba kung anong modelo ng halalan ang ginagamit ng California? Ang gamit na modelo sa halalan ay ang Batas ng Pagpili ng Botante o Voters' Choice Act. Isa itong batas na naipasa ng lehislatura sa Estado 450 ng California noong 2016. Ito ay ipinatupad ng Santa Clara County noong Marso 2021 at higit 20 county sa California ang gumagamit nito bilang modelo sa halalan. Ang California Voters' Choice Act ay ginawang modernisado ang mga halalan sa California sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga county na magsagawa ng mga halalan na magbibigay ng higit na kaluwagan at kaginhawaan sa mga botante. Ang mga botante ay magkakaroon ng mas maraming opsyon at makakapili kung paano, kailan at saan iboboto ang kanilang balota. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa California Voters' Choice Act, bumisita sa www.sos.ca.gov. The election model that California uses is the Voters' Choice Act, VCA. This is a law passed by Senate Bill 450 back in 2016. It was implemented by Santa Clara County in March 2020. Now there are more than 20 counties in our state that use the VCA election model. The VCA has modernized elections in California by allowing counties to conduct elections in ways that provide greater flexibility and convenience for voters. Voters have more options and can choose when, where, and how to vote. Please learn more about the California's Voters' Choice Act by visiting www.sos.ca.gov. Ang pangunahing benepisyo ng Voters' Choice Act ay ang pagkakaroon ng mga botante ng pumili kung kailan, saan at paano bumoto. Ano ang mga pagpipilian? Maaring piliin ng mga botante na bumoto mula sa kanilang tahanan gamit ang balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo at may opsyon ibalik ang binotohang balota sa pamamagitan ng kuryo gamit ang bayad na ang selyo na sobre para sa pagbabalik o sa pamamagitan ng paghulog ng balota sa alinmang opisyal na drop box ng balota o sa pagbabalik ng balota sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante o sa alinmang sentro ng pagboto. Maaari ring bumoto ng personal sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante o pumunta sa alinmang sentro ng pagboto sa buong county. May opsyon na bumoto gamit ang isang papel na balota o gamit ang mga bago at mas madaling magamit na kagamitan sa pagboto at makakapili ng pangalawang wika sa balota. Ang mga sentro ng pagboto ay bukas na higit pang mga araw upang ang mga botante ay maaring bumoto ng maaga o bumoto sa araw ng halalan. The primary benefit of the Voters' Choice Act is that voters have the opportunity to choose when, where, and how to vote. What are the options? Voters can choose to vote from home using a vote by mail ballot. They can return the voted ballot by mailing it in a postage paid return envelope or by dropping the ballot in any official ballot drop box or by returning the ballot to the Registrar of Voters office or at any vote center. Moreover, voters have the option to vote in person at the Registrar of Voters office or at any vote center located throughout the county. Vote centers are open more than one day, so voters can vote early or on election day.
Ang unang pinapadala ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay ang bilingual na Voters' Choice Act na mailer sa mga karapat-dapat na botante sa Korea. Pinapadala ito 45 araw bago ang araw ng halalan. Ito ay naglalaman ng mahalagang petsa sa special na halalan na may iba't ibang pagsasaling na wika. Kung makakatanggap o nakatanggap ka na ng mailer na ito, ikaw ay karapat-dapat na bumoto. Abangan ang mailer na ito sa iyong hulog-sulutan kung hindi pa kayo nakakatanggap. The Registrar of Voters sent a Voters' Choice Act mailer to eligible voters by mail 45 days before Election Day. The mailer contains important dates about this special election and translated in various languages. If you have received or will receive this mailer, it means you are eligible to vote. So look for this mailer in your mailbox. Ang sunod na ipinapadala ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa mga botante ay ang patnubay na impormasyon para sa botante ng county. Ang patnubay na impormasyon para sa botante ng county ay isang komprehensibong kagamitan upang matulungan ang mga botante na matagumpay na pagtimunan ang proseso ng pagboto. Ang Ingles na version ng patnubay ay ipinapadala sa lahat ng botante. Ang mga botante na pumili ng pangalawang wika ay padadalhan ng pangalawang kopya ng patnubay sa piniling wika. Hinihikayat ang bawat botante na basahin ito para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kandidato at mga panukala sa balota, mga tagupiling sa pagboto, tulad ng mga paraan ng pagboto, kung paano markahan ang mga balota, mga petsa ng pagboto, at iba pa. The next thing the Register of Voters Office sends out to voters is the County Voter Information Guide, CVIG, Civic. Civic is a comprehensive tool to help voters navigate the voting process. The English version of the guide is sent to all voters. If voters have selected a second language, they will receive another copy of the guide in the language of their choice. Voters are encouraged to read it to learn about the candidates and the ballot measures, voting instructions such as voting methods, how to mark a ballot, voting dates, and more. Mag-green na. Makakakuha ng electronic conversion ng patnubay sa sccvote.org ang mga botante kapag humiling na makatanggap ng elektronikong kopya. Bumisita sa link ng patnubay na impormasyon para sa botante na makikita sa slide. Ito ay makukuha sa 5 wika: Inchik, Ingles, Espanyol, Tagalog, at Vietnamese. Ang tagapagrehistro ng mga botante ay magpapadala ng email sa mga botante ng isang link kapag maaari nang makuha ang elektronikong kopya ng patnubay. Go Green. Voters can get an electronic version of Civic at sccvote.org. Please visit the link on screen. It is available in 5 languages: Chinese, English, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. The Registrar of Voters will send a link by email for voters to access this guide when it becomes available. Ang huling ipinapadala ng opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay ang pakete ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo. Ipinapadala ito sa kuryo 29 araw bago ang araw ng halalan. Ang pakete ay naglalaman ng libreng bayad na ang selyo na kulay asul na sobre sa pagbabalik, mga card na balota na may tagubilin sa pagboto, listahan ng mga lokasyon ng official na drop box ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kriyo at mga lokasyon ng mga sentro ng pagboto. Isang sticker na bumoto ako. Ilagay ang iyong binotohang balota sa loob ng asul na sobre sa pagbabalik na may libreng bayad na ang selyo at idikit ng mabuti.
Sa likod ng sobre, kumpletuhin at ang kinakailangan na impormasyon at lagdaan para sa pagpapatunay bago ibalik. Vote by mail ballot packets are mailed out 29 days before Election Day. Each registered eligible voters at home address will receive a large white envelope containing the vote by mail packet. Inside the vote by mail packet are a postage paid blue return envelope, the official ballot with voting instructions, a list of all the vote by mail drop boxes, and the vote center locations. The packet also includes one I voted sticker. Place the voted ballots inside the blue postage paid return envelope. Seal it securely. On the back of the blue envelope, please complete the required information and don't forget to sign it. Mga balota na may ikalawang wika ng Santa Clara County. Ang opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay nagbibigay ng tulong sa wika kasama na rito ang pagbibigay ng mga balota sa pagboto na may dalawang wika. Makukuha din itong suportang bilingual sa lahat ng sentro ng pagboto. Ang mga botante na humiling ng pagboto gamit ang papel na balota, balotang mula sa touchscreen o audio ay maaaring humiling ng isa sa mga sumusunod na wika: Inchik, Ingles, Hindi, Hapon, Kamay, Korean, Espanyol, Tagalog o Vietnamese. Bilang karagdagan, may mga facsimile na balota na makukuha sa wikang Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu at Tamil. Santa Clara County's bilingual ballots. The Registrar of Voters Office provides language assistance, including the provision of bilingual ballots. Language support is available at all vote centers. Whether you want a paper ballot, touchscreen ballot, or audio ballot, they are available in 9 languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, or Vietnamese. For facsimile paper ballots, they are available in 5 languages: Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. Paano ba markahan ang iyong papel na balota? Markahan ito tulad ng ipinapakita sa halimbawang larawan. Ganap na punan ang obalo sa kaliwa ng iyong pinili gamit lamang ang itim o asul na tinta at hindi pulang tinta na panulat. Sa sentro ng pagboto, dapat tiyakin na gumamit ng madaling matuyo o may mapino na dulo ng pamarka tulad ng Sharpie para maayos na markahan ang isang seleksyon at ligtas na makakapagboto sa scanner. Huwag gumamit ng mga markang check, X, linya o bilog. Kung may espasyo o blanko na inilaan para sa mga isinulat lamang na pagboto, ang mga botante ay maaaring sumulat ng pangalan ng inaprubahang opisyal na kandidato sa espasyong iyon. How to mark your paper ballot. You can do so just like the image shown on screen. Fill in the oval completely to the left of your selection. Use only black or blue ink and no red ink, please. When at the vote center, use a quick drawing pen or fine tip marker like Sharpie. Mark a selection properly before casting the ballot into the scanner. Do not use check marks, X, draw lines, or circles. For write-in voting, voters can write in the names of the candidates who are officially approved in the blank space. Pagbabalik ng minutohang balota.
Ang mga botante ay may ilang mga pagpipilian na paraan kung paano, kailan at saan maiibalik ang kanilang binutohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo. Maaari nila itong maibalik sa pamamagitan ng kuriyo sa USPS at dapat maibalik sa o bago mag-8 ng gabi sa araw ng halalan o natatakan ng kuriyo sa o bago ang araw ng halalan at nakatanggap ng hindi lalagpas sa 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Kasama sa sobre ng pagbabalik ang libreng bayad na selyo. Ihulog o ipadala sa kuriyo ang iyong balota ng maaga para maisama ito sa unang resulta ng gabi ng halalan. Returning a vote by mail ballot after voting. Voters can return it by mail using USPS. It must be returned on or before 8 p.m. on Election Day, or postmarked on or before Election Day and received no later than 7 days after Election Day. Voters can drop off or mail their ballots early so they can be included in the first election night's results. Maaari ring piliin ng mga botante na ihulog ang kanilang binotohang balota sa alinmang drop box ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo ng tagapagrehistro ng mga botante. Ito ay simula sa Lunes, Oktubre 6, 2025. Makukuha ang listahan ng lokasyon ng Dropbox ng balota sa www.sccvote.org at mahanap din ito sa iyong patnubay. Starting Monday, October 6, 2025, voters can drop off their voted ballot at any registrar of voters vote by mail ballot drop boxes. The drop box locations can be found at www.sccvote.org. Maaari rin piliin ng mga botante na ibalik ang kanilang binotohang balota sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa 1555 Burger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112, simula sa Lunes, Oktubre 6, 2025. Ang isang Dropbox ay matatagpuan sa labas ng opisina malapit sa poste ng bandila. Bukas ito 24 oras. Ang isa pang Dropbox ay matatagpuan sa loob ng atrium. Maaring hihulog dito ang mga binutuhang balota mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Pakitandaan na magsasara ang mga Dropbox ng pagboto sa pamamagitan ng kuriyo ng 8 p.m. ng Nobyembre 4, 2025. Voters can also return their ballots at the Registrar of Voters office starting Monday, October 6, 2025. Our address is 1555 Burger Drive, Building 2, San Jose, California 95112. A drop box is just outside the building near the flagpole. It is open 24 hours. Another drop box can be found in the atrium inside the building. Ballots can be dropped off here from 8 a.m. to 5 p.m. Please note that vote by mail drop boxes close at 8 p.m. on November 4, 2025. Ang mga botante ay maaari ring pumiling pumoto ng personal sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante sa 155 Burger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112. Para makaboto ng maaga sa personal, pumunta sa counter ng opisina. Bukas ang opisina sa araw ng linggo mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon at sa katapusan ng linggo, Oktubre 25 hanggang 26 at sa Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 2 mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sa araw ng halalan, Nobyembre 4, 2025, ang mga oras ng pagboto sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante ay mula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi.
Voters can vote in person at the Registrar of Voters office. Our address is 1555 Burger Drive, Building 2, San Jose, California 95112. To vote in person on early voting days, simply go to the office counter. The hours are 8 a.m. to 5 p.m. on weekdays and on weekends from 9 a.m. to 5 p.m. And these weekend days are October 25th to 26th and November 1st to the 2nd. On election day, November 4th, 2025, voting hours are from 7 a.m. to 8 p.m. Maaring bumoto ng personal ang mga botante sa alinmang sentro ng pagboto. May 38 sentro ng pagboto ang bukas sa lahat ng karapat-dapat na botante ng county. Simula sa Sabado, Oktubre 25, may 19 na sentro ng pagboto ang bukas para sa pagboto. Bukas ang mga ito 10 araw bago ang araw ng halalan. Simula sa Sabado, Nobyembre 1, may karagdagang 19 na sentro ng pagboto ang bukas para sa pagboto. Bukas ang mga ito 3 araw bago ang araw ng halalan. Ang mga sentro ng pagboto ay nakapost sa www.sccvote.org. Napapailalim ito sa pagbabago. Voters can also vote in person at any vote center. There are 38 vote centers open to all eligible voters in the county. Starting Saturday, October 25th, which is 10 days before Election Day, 19 vote centers are available for voting. And starting Saturday, November 1st, 3 days before Election Day, an additional 19 vote centers will be available. Vote centers are posted at www.sccvote.org. It is subject to change. Mga oras ng sentro ng pagboto. Ang mga botante na nais bumoto ng personal ay makakaboto ng maaga. Bukas ang ilang sentro ng pagboto sa Sabado, Oktubre 25 hanggang Lunes, Nobyembre 3, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas ito sa pananghalian. May ilang sentro ng pagboto tulad ng Milpitas Library, Saratoga Library at Gilroy Library na bukas simula 10 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Mangyayaring sumangguni sa listahan ng mga sentro ng pagboto sa sccvote.org. Kung pipili ang mga botante sa bumoto sa araw ng halalan, Nobyembre 4, ang oras ng pagboto ay simula 7 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Para sa pangkalahatang impormasyon sa pagboto, mangyaring tumawag sa 408-299-VOTE or 8683 o sa walang bayad na tawag 866-430-VOTE or 8683. Vote center hours. Voters can vote in person early. Vote centers are generally open Saturday, October 25th through Monday, November 3rd from 9 a.m. to 5 p.m. They stay open during lunch hours. Some vote centers like Milpitas Library, Saratoga Library, and Gilroy Library will be open from 10 a.m. to 6 p.m. Please refer to the vote center list at sccvote.org. The election day voting hours are from 7 a.m. to 8 p.m. on Tuesday, November 4th. For general voting information, please call 408-299-VOTE or 8683 or toll free 866-430-VOTE or 8683. Pagboto sa alinmang sentro ng pagboto. Ang mga sentro ng pagboto ay nag-aalok ng mga opsyon sa pagboto ng personal para sa iba't ibang uri ng serbisyo, tulad ng paggamit ng balotang may 2 wika at may tulong na makukuha.
parehong araw ng pagpaparehistro at pagboto o kung tawagin ay conditional na pagpaparehistro ng botante. Pag sa panahon ng nakarehistrong tirahan sa rehistrasyon ng botante upang makaboto ng lokal na balota. Dito sa pag-check-in ng botante, kailangan kompletuhin ang form ng paghiling ng aksyon ng botante kung nais isa panahon ang tirahan o piniling pangalawang wika. Pagbibigay ng pamalit na balota, pagbalik ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng kuryo. Bukas ang mga sentro ng pagboto para sa maagang pagboto para sa dalawang buong katapusan ng linggo bago ang araw ng halalan. Bisitahin ang www.sccvote.org upang mahanap ang pinakamalapit na sentro ng pagboto. Voting at any vote center. Vote centers provide in-person voting and other services such as bilingual ballots and assistance, same-day registration and same-day voting. This is called conditional voter registration. Update voter registration address for local ballots. During check-in, voters can complete the voter action request form to change address or preferred language. Other services include ballot replacement and drop-off vote-by-mail ballots. Vote centers open for early voting for 2 full weekends before Election Day. Visit www.sccvote.org to find the nearest vote center. Na-access na pagboto. Sa sentro ng pagboto, kung may mga botante na hindi kaya magmarka ng kanilang balota, maaari magsama ng hanggang 2 individual na tutulong sa kanila sa pagboto. Mayroon ding opsyon ang mga botante na humiling ng pagboto sa may tabi ng bangketa. Kung nais ng botante na bumoto gamit ang malayo ang madaling magamit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo o RAVBM, dapat isa siyang rehistradong botante. Ang Kodiko ng mga halalan ng California ay nagpapahintulot sa lahat ng nakarehistrong botante na gumamit ng sistema ng RAVBM sa bawat eleksyon. Ang RAVBM ay makukuha simula 29 araw bago ang halalan. Maaring ibalik ang binutuhang balota ng RAVBM sa orihinal na sa asul na sobre ng pagboto sa pamagitan ng Koreo na may pirma bago o sa gabi ng araw ng halalan o namarkahan sa o bago ang araw ng halalan at natanggap ng hindi lalagpas ng 7 araw pagkatapos ng araw ng halalan. Upang mapanatili ang iyong pagkapribado at seguridad, ang mga binutohang balota sa RAVBM ay hindi maaring ipadala sa elektronikong paraan sa pamagitan ng internet. May nakukuhang mga nakarecord na audio ng patnubay na impormasyon para sa botante ng county kung hihiling. Mangyaring bisitahin ng sccvote.org/RAVBM o tumawag sa 408-299-VOTE or 8683 o tumawag sa walang bayad sa numerong 866-430-VOTE or 8683 para sa karagdagang impormasyon. Accessible voting. Voters who are unable to mark a ballot can bring up to 2 individuals to assist them to vote at the vote center. Voters can ask for curbside voting. Voters who wish to vote using a remote access vote by mail RAVBM ballot can do so as long as they are registered voters. The California Elections Code allows all registered voters to use the RAVBM system in every election. RAVBM is available beginning 29 days prior to the election. RAVBM voted ballots
can be returned in the original blue vote by mail envelope. It should be postmarked on or before 8 p.m. on election day or postmarked on or before election day and received no later than 7 days after election day. To maintain voter privacy and security, ballots cast in the RAVBM cannot be sent electronically through the internet. Audio recordings of the County Voter Information Guide are available upon request. For more information, please visit sccote.org/RAVBM or call 408-299-VOTE or 8683 or toll free at 866-430-VOTE or 8683. Na-access na pagboto sa touchscreen. Ang isang madaling magagamit na makina sa pagboto ay ang pagboto gamit ang touchscreen. Ang pagboto sa touchscreen ay magagamit kung hihilingin ng mga botante sa bawat sentro ng pagboto at sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Ang unit na ito may kasamang isang makinang touchscreen na may option na gumamit ng audio controller at may isang printer na balota. Ito ay makina na sumusunod sa batas para sa Amerikanong may kapansanan. Meron din itong pagkapribadong bukubol. Hindi ito konektado sa internet kaya walang nakokolektang data. Accessible voting, touchscreen voting. It is available upon request at every vote center and at the Registrar of Voters office. This unit has a touchscreen voting machine with an option to use the audio controller unit. It has one ballot printer and comes with a privacy booth. The machine is ADA compliant. It is not connected to the internet, so no data is collected. Kapag hiniling ang pagboto sa touchscreen, ang botante ay bibigyan ng isang card para ma-access ang kanyang lokal na balota. Kapag naipasok na ang card ng botante sa makina ng touchscreen, maaari na itong pumili ng wikang gagamitin sa balota. May siyam na wikang mapagpipilian sa balota. Incheck, Ingles, Hindi, Hapon, Khmer, Korean, Espanyol, Tagalog, at Vietnamese. Kapag nakapili na ng wika, maaari nang simulan ang pagmarka ng mga pinilian sa screen. Habang gumagawa ng pagpili, maaaring ipasadya ang setting at baguhin ang laki ng mga letra habang pumipili. Kung nanaisin, maaaring humiling ito ng kagamitan na makakatulong sa kanyang kamay sa pagmarka ng screen. Maaaring suriin o baguhin ng botante ang kanyang pinilian kung kinakailangan bago iprinta ang binutohang balota. Pagkatapos maiprinta ang balota, dadalhin ito sa istasyon ng scanner sa pagboto ng balota. Accessible voting, touchscreen voting. To vote on the electronic ballot, simply request for touchscreen voting during check-in. When a voter requests to use the touchscreen voting, a voter card is issued to them to access their local ballot. The voter will then insert the voter card into the touchscreen machine. They will then choose the language they want to use. There are 9 languages to choose from on the ballot: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. Once a language is selected, voters can start marking their choices on the screen. During the selection, voters may customize their setting and resize their icons and fonts. If desired, voters can request for a tool that will support their hand to mark a selection on the screen. The voter can review and or change their choices if necessary before printing their voted ballot. After the ballot is printed, it is taken to the ballot casting or scanner station.
Kung pipiliin ng mga botante na bumoto para sa isang na-access na pagboto gamit ang audio, kailangan humiling ng audio na balota. Kapag hiniling, bibigyan ng kawan ng sentro ng pagboto ang botante ng audio controller na may malalaking pindutan, iba't ibang hugis at kulay, malaki o braille na may mga numero upang pagtimunan at markahan ang mga seleksyon sa balota habang nasa sesyon ng naa-access na pagboto. Maaaring piliin ng mga botante na gumamit ng pampribadong maskara para maging blanco ang screen habang isinasagawa ang pagboto. Kasunod ng proseso ng pagboto, ang printer ay magpiprint ng minarkahang papel na balota na magsisilbing opisyal na balota. Maaaring suriin, beripikahin at itama ng mga botante ang kanilang mga pinili sa balota bago isumiti ang kanilang namarkahang balota sa scanner. If the voter wants to vote for an accessible audio voting, they can request for an audio ballot. Vote Center staff will then provide the voter with an audio controller. It has oversized buttons, different shapes and colors, large or braille numbers to navigate through and mark selections to their ballot during the accessible voting session. Voters may choose to activate the privacy mask and the screen goes blank while audio voting is in progress. Following the audio voting process, the printer produces a marked paper ballot which serves as the official ballot. Voters may review, verify, and correct their selections prior to casting their ballot at the scanner. Ang huling hakbang sa pagboto ay ang pag-scan ng balota at pagboto nito. Sa stasyon ng scanner, paisa-isang ipapasok ang mga balota. Otomatikong hihilahin ng scanner ang balota para ma-scan at magpapakita ng pagsusuri ng balota. Maaaring pindutin ng botante ang cast na button kapag handa na at mabibilang itong boto o pindutin ang return na button para suriin ang balota bago mabilang na boto. The final step in the voting process is to scan the ballot into the scanner to cast the ballot. At the scanner station, ballots are inserted one by one. The scanner will automatically pull the ballot to be scanned and display a review of the ballot. And then the voter can press the cast button when ready, and it is counted as being casted. Or they can press the return button to review the ballot before casting. Mag-isang linggo nang nagaganap ang serye ng workshop sa wika ng botante na ito at patuloy itong nagaganap. Ang susunod na workshop ay sa wikang Vietnamese at gaganapin bukas, ika-2 ng Oktubre ng 6 p.m. sa Zoom. Mahahanap ang schedule sa vote.santaclaracounty.gov/voter-language-workshops. This language workshop series has been going on for a week now. The next workshop is in Vietnamese, and it will be held tomorrow, October 2nd at 6 p.m. on Zoom. Please check the schedule at vote.santaclaracounty.gov/voter language workshops. Mangyaring sundan ang tagapagrehistro ng mga botante online para sa pinakabago at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa mga halalan. I-bookmark ang website sa www.sccvote.org. Sundin ang ating social media post sa Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn, at Nextdoor. Hanapin ang keyword na SCCVOTE.
Ang aming paanong gawin na video sa YouTube ay may dalawang wika at may wikang senyas ng Amerikano. Itag ang iyong post sa paglahok sa pagboto gamit ang @SCCVOTE. Please follow the Registrar of Voters online for the latest and most accurate information about elections. Bookmark the Registrar of Voters website at www.sccvote.org. Follow our social media posts on Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn, and Nextdoor. Search for the keyword SCCBOTE. Our how-to videos on YouTube channel are bilingual and include American Sign Language. Tag your election participation posts at SCCBOTE. Dito na tayo sa bahagi ng tanong at sagot. Ngayon na ang oras upang magtanong o magbigay ng komento tungkol sa darating na Nobyembre 4, 2025, pambuong estadong special na halalan. Mangyaring i-click ang itaas ang kamay upang magsalita at magtanong o kaya magsumiti ng tanong o mensahe sa chat o Q&A screen. We are at the question and answer portion. Now is the time to ask questions about the upcoming November 4th, 2025 statewide special election. Please click the raise hand button to speak or ask a question, or submit a question or message in the chat or Q&A screen. Wala tayong mga tanong ngayon. So, sana nakatulong ang workshop na ito sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Nobyembre 4, 2025, pambuong estadong special na halalan at sa batas ng pagpili ng botante. Tandaan, bumoto ng maaga, huwag nang maghintay pa sa araw ng halalan. Bawat halalan ay mahalaga at bawat boto ay binibilang. Salamat sa inyong pagdalo, pakikilahok at sa pagbahagi ng iyong oras at sa pagboto tuwing halalan. Mangyaring makipag-ugnayan sa outreach at rov.scc.gov.org kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa workshop. Hanggang sa muli, magandang gabi, bayan. There are actually two questions. One of them is asking, are you going to send us the presentation? Ating isasalin sa wikang Tagalog, magpapadala ba tayo ng kopya ng presentasyon na ito? Ang sagot ay hindi kasi mapopost ang recording nito. Naka-record itong workshop at mahahanap ito sa outreach.rov sa website ng outreach sccvote.org. So the answer to that question is yes, the presentation will be posted online and it would be under our ROV website. And then there's also another question, and it's asked in Tagalog. Okay. Ang tanong meron bang karagdagang sweldo pag dalawa ang iyong wika? Like, in English, do we have additional pay for having a bilingual language? Yes, pag nakapasa ka sa bilingual na exam, makakatanggap ka ng additional na bayad.
in English, you'll get a bilingual pay if you pass the bilingual exam. Are there any more questions? Well, I hope this workshop was helpful in providing valuable information about the November 4th statewide special election and the Voters' Choice Act. And remember to vote early. Don't wait until election day. Every election is important and every vote counts. I thank you for your attendance and participation. Thank you for sharing your time and for voting in every election. If you need additional information about the workshop, please contact outreach at rov.scc.gov.org. And until next time, have a good evening. Good evening. Maraming salamat po. Bye. Good job, Grace. Good job, Rachel. Did we